Magandang araw pare. Nandito tayo ngayon, balik tayo ng Sapporo area. Particular na nandito tayo sa Nijo Market. Yung Nijo Market ay famous dahil siya ang pinakamatandang seafood market dito sa buong Hokkaido na nagsimula pa noong Meiji period. Ngayong araw na to ay papasok ko kayo sa amin mga iconic na lugar dito sa Sapporo na lalakad-lakarin nyo lang. Nag-start tayo sa Nijo Market. From there, wow, English. Mula doon, 300 meters lang, mararating mo na kagad yung pinaka-iconic sa lahat. Okay pare, Sapporo TV Tower, within 3 minutes, mula Nijo Market. Ito na yung second spot natin. Narating natin nang naglalakad lang. Hindi na ako papanik sa taas, dahil sa taas ay may entrance. Papakita ko na lang yung mga luma kong video. Ang entrance yata mga nasa 1,200 yan, siguro mga around 400 pesos sa atin. Maganda sa taas kasi makikita mo yung buong Sapporo City. Lamig ng hangin, wala masyadong yelo. Kahapon makapal yung yelo, nakita ko sa TV. Ngayon halos wala na. Nandito tayo ngayon particular sa Odori Park. Ang Odori Park ay may habang 1.5 kilometers mula dito sa eastern side kung saan nakatayo itong Sapporo TV Tower. Kung lalakarin siya from here hanggang doon west side naman, mga around 20 to 30 minutes. Maraming event na nangyayari dito, katulad ng pinaka-importanting event na ginaganap dito ay yung Snow Festival dito mismo sa Odori Park. Ngayon pupunta tayo dun sa third stop natin, Clock Tower naman. Mula dito sa Sapporo TV Tower, siguro mga around 5 minutes nandun na tayo sa Clock Tower naman. So larga tayo, balik ako sa inyo mamaya pag nandun na tayo. Tara. Dito pagkagabi, katulad ngayon may event, dito may mga illumination katulad nun. Every year yan, mula pagtungtong ng October, may illumination na rito pagkagabi. Nandoon, yun yung side na yun, maraming ilaw dyan. Dito sa Sapporo TV Tower, pangalawang intersection, tandaan mo, pangalawang intersection mula doon sa Sapporo TV Tower, kakanan ka lang, mararating mo na ang oldest clock tower. Kung lalakarin mo yan ng dire-diretso, kasi huminto kami kanina ni Tatang, nag-video pa siya. Mula doon sa clock tower, mula doon sa TV tower, wala pang 5 minutes. O siguro kung mabagal ka maglakad, kasama yung pag-stop sa stoplight, siguro mga around 5 minutes, mararating mo na to. Nakita na naman tayong grupo ng mga Pilipino, kaya naging photographer na naman. So ngayon mula dito sa Clock Tower, punta na tayo ngayon sa isa pang magandang spot dito na malapit lang siguro. Ata ito medyo mas malayo-layo ng konti. Siguro mga around mga kulang-kulang 7 minutes o 10 minutes. Kasi medyo mabagal si Tatang. Yung old government building, yung tawag nila ay Akarenga building o yung red nabubulol ako, lamig. Red brick building. So iwan na natin to, punta na tayo doon. Pare, mula dito sa kinatatayuan ko, mga 100 meters na lang, ayun na ang famous na Akarenga o Old Government Building. Ang Old Government Building ay tinayo noong 1888. First time ko makakapasok dyan kasi siguro 2 years ago ni-renovate siya. Full renovation mula labas hanggang loob. So ngayong taon na to, inopen na siya. Pwede nang pumasok ang mga turista. Meron siyang entrance na 300 yen yata. Excited ako kasi first time ko makakapasok dyan. Hindi ko alam kung anong i-expect, kung anong meron sa loob. Pero sa ngayon, tara na, ang lamig dito sa labas. Grabe, ang kamay ko. Sa kanan ko, may natitira pang magandang puno. Ayan, medyo kulay light yellow na nagbe-blend sa kulay ng brick na kulay pula. Ang ganda ng lugar, ang daming mga lagas na dahon yan. Okay pare, mga 7 minutes, around 7 minutes, 8 minutes. Nandito na tayo ngayon sa Akarenga. Sa mga nagbabalak pumunta dito sa Hokkaido, sabi, ngayong taon na to ay magiging sobrang lamig. Kaya paghandaan yung mabuti yung inyong mga damit, yung sapatos, medyas,
yung mga hoodie, pang cover sa tenga, at syempre guantes. Wala akong guantes. Hindi ako mahilig mag-guantes pagka namamasyal sa labas kasi nagpapawis din yung kamay ko. Yatero. Mukhang hindi yata bukas ah. Swerte. Kasi meron siyang entrance na 300 yen for adult at 200 yen sa mga high school student at mga elementary student, muryo o free. Ayun naman, yung site kapag ka nakaharap ka dito sa Akarenga, yung nasa likod mo, yun yung downtown Sapporo. Main Sapporo nandun. Tara, pasok tayo. Nag-aantay na sa tatang. Yun. Pare, kailangan ito yung ticket natin. Kailangan mo i-scan dito sa scanner nila. Scan lang. Okay na. Pasok na tayo. Napakaganda dito sa loob. Kitang-kita mo yung impluensya ng American architecture. Sa mga paintings, sa hagdan, sa carpet. Para sa 300 yen na entrance, napakasulit itong lugar na to para sa mga turista. Ang lugar na ito ay nagsisilbing museum kung saan makikita natin kung paano na-develop ang lugar ng Sapporo. Tapos na tayo dito sa Akarenga building. Labas na tayo. Okay pare, tangin na tayo. 1, 2, 3, 4. Fifth spot. Mula sa Akarenga, chinek ko kung ang distansya ng lalakari mo halos 1 kilometro. So, kung normal pace ng lakad, may kasama kang bata o matanda, mga 15 to 17 minutes. Hindi ka naman masyadong mapapagod o hindi ka naman masyadong maiinip sa paglalakad ng ganong kalayo dito sa Sapporo. Kasi nga, halos lahat ng nilalakaran mo dito, malilibang ka, ang dahil mong makikitang bagong bagay. Sabi ko nga, lalo na kung first timer ka, marami kang bagay na makikita dito na malilibang, mabubusog talaga yung mata mo habang naglalakad ka. Ngayon ay 4 degrees. Kasi nandun sa building, meron nakasulat na 4 degrees yung temperature. Medyo mahangin ng konti, kaya yung 4 degrees na yan feels like 0. Ganyan dito. Minsan makikita mo na 4 degrees, pero kapag mahangin, bumababa pa yan. Nagiging mga plus minus 5 o plus minus 4. Depende sa lakas ng hangin. Katulad ngayon, medyo mahangin ng konti. Kaya medyo naman tayo. Saktong-sakto, mag-aalas 12 na. Yung dalawang spot na pupuntahan natin ay halos magkatabi lang. Yung Nika Billboard at yung pinakamatandang ramen restaurant kung saan na-imbento yung miso ramen sa buong Japan, yun ang pupuntahan natin. Ang Ramen Ganzo Yokocho. Kita-kita tayo doon. Medyo gutom na ako at malamig na at naninigas na ang aking mga daliri. Location update tayo. Siguro mga around 400 meters. Nandun na kami. Padami na ng padami yung tao kasi tanghali na, eksakto siguro mga 12:10, 12:05. Nag-start kami maglakad 11:45 siguro nung umalis kami dun sa Akarenga. So konti na lang, nandun na tayo sa dalawang iconic spots pa natin. Nakita ko na, sumunpot na siya. 150 meters, nandun na tayo. Alam mo, pag hindi ka nakapag-picture dyan at nandito ka sa Sapporo o sa Hokkaido, parang hindi ka nakarating ng Sapporo. Kailangan, pagdating mo dito, meron kang litrato dyan, meron kang litrato dun sa TV tower. Gutom na ako. Sigurado busakan ng ramen nito. Grabe naman makaubo si Kuya. Parang luluwa na yung baga niya. Dito ka lang makakakita ng malapit kay Nika Billboard ng hindi spaghetti pababa at pataas, kung hindi ramen na pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Ayun lang si Nika Billboard.
Malapit na, kita. Gutom na ako, tara na. Okay pare, touchdown tayo kay Nika Billboard. And sa taas ko, yung ramen Ganzo Yokocho, kung saan naimbento yung unang miso ramen dito sa Japan, ay halos 300 meters away lang. So mula dyan kay Nika Billboard na nasa taas ko, lakad lang kayo ng diretso, siguro 3 intersection. Hindi ko lang papatayin yung video para hindi kayo maligaw. Dun sa mga gustong pumunta dito at mamasyal at gawin yung style na ginagawa ko, na lakad-lakad lang, makakapasyal ka na. Ito yung unang intersection na merong Don Quixote. Ayun. Okay? Lakad pa diretso. Ang landmark na ginagamit ko dito ay yung building na merong bowling sa taas. Pangalawang intersection lang pala. Ayun. Ito yung sinasabi kong landmark, natatandaan mo kapag ka kumain ng ramen na may history. Ito, yung building na to na merong bowling pin dun sa taas. Ayun, dyan ka liliko, kakaliwa ka. Yan yung building na may bowling pin sa taas. So mula dyan, lumiko ako ng kaliwa. So tandaan nyo, mula kay Nika Billboard, lakad lang kayo ng diretso, pangalawang intersection na may bowling pin na building sa taas, mararating nyo na ang ramen Yokocho. Okay, eto na, nakikita ko na siya. Ayan siya. Tara, pasok tayo. Ay, go nga rito. 17 ramen stalls dito, ramen restaurant dito. Lahat naman maliliit lang. Mga seating capacity minsan wala pang 10 katao eh. Maliliit lang talaga. Pero meron isa dito particular na laging mahaba yung pila, yung tenshiki. Hindi ko alam kung bakit. Di pa ako nakakain dyan kasi nga laging mahaba yung pila. So sa ibang restaurant na, ibang ramen restaurant na lang tayo kumain, ang importante makakain tayo. Pasok na tayo. Dito tayo sa ayun. Sana, Tensho. Waiting lang tayo sa ramen natin. Ang in-order ko ay Karamiso ramen. Miso ramen na maanghang burger. Hindi ko alam kung yung level ng anghang nito. Pero bahala na. Payantay lang natin ginagawa na ni Master. No karami. Naimos. Okay pare, first bite. Tunaw ang uhog. Laglag lahat ng uhog ko. Okay na, busog na tayo, nakapasyal na tayo. Umay na. Oras na para umuwi. Lakad ulit tayo papunta rin sa parking area. Okay pare, nandito na tayo ngayon sa car park. Ito na yung kotse natin. Ngayon ay 1:05 na. Dumating kami dito 10:30. Isang reminder sa mga magpupunta rito ng nakakotse. Ang parking fee dito, lalo na dito sa area ng Sapporo, kapag malapit sa clock tower, sa TV tower, hindi one-time payment lang. Ang payment dito ay per minuto. Halimbawa katulad dito. Dito sa lugar na to, from 8 AM, ayan, 20 minutes, 200 yen. So, ang babayaran namin malamang mga nasa 2,000 yen. Kaya, huwag kang magugulat kapag ka pumarada ka dito na akala mo, one-time payment ka lang, hindi. Mas malapit sa tower, mas mahal. Palayo ng konti sa tower, mas mura ang parking fee. Ngayon siguro, inabot kami ng 2 oras mahigit
So more or less yan, mga 2,500 yan ang babayaran namin. Dito ko natatapusin ang video na to. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo sa susunod na. Ang ganda naman ng hammer. Ayun. Ilaw. Bye-bye.